It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah! Welcome back to our new episode dito sa Notify Satellite. Ayan, over naman yung may mga puti-puti. Ano to, white cast ba to? Parang kulang, parang kailangan dilastra ko. Ano ba? Huwag naman agad sa umpisa pa lang. So, yeah! Let's move on with our first story sa ating episode 22. So, the Jamel. Kalkal. Welcome back to our new episode. And ang ating first story sa ating episode 22 is talagang grabe, nakatapis lang talaga pala. Ba't iniwa? Talagang nakatapis lang ako, diba? Kasi parang feeling ko, ano lang tayo, nag-video call lang tayo or video call. Ano ba yun? Pait. So, over naman sa laugh. Nainis na ako. So, yeah, let's move on na nga. Ang daming ads. Skip ads. So, ang sabi niya dito, ang kanyang category is SKL as a lush. SKL ba to? Sobrang haba. As a lush, delubyo, /horror, /dado. At ang kanyang titulo dito is Lola Kong Nyalbularyo. So, anong gagawin? Let's read it. Hello, Mima Sophie, aka Daddy Willard, and mga igiters. SKL ang aking story ng mga time na alive, alert, awake, enthusiastic pa ang aking Lola Ret na Nyalbularyo. Bago tayo mag-read at magdasal muna tayo para may world peace at di ma-press ng lola ko at ang spirit si anger. Ba't naman kasi nagalit? So yeah, may we pray, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. Grabe, nababasa na agad yung kili-kili ko. So ito na, let's read it. When I was a child, nung bata pa ako, alam namin yung Tagalog niyan. So let's move on. Nakatira kami ng muji ko sa bahay ng Lola Ret kong Nyalbularyo. Medyo famous yung Lola Ret ko sa city namin kasi siya lang yung Nyalbularyo or fairy godmother na namamansin. Ano ba? Horror ba to? Ba't naman kasi? Okay, let's move on. Maraming nyoo na pumupunta sa Baler on a daily basis, ma. Mga nagpapajilot, nagpapatawastra at nagpapajula ng futurette at mga nagbabackstab sa buhay nila. May opening hours lang yung house namin kasi alangan naman 24/7 kami open, over naman sa duty. Ba't kayong may Nyalbularyo na 24 hours ha? Pero di ko ma-forget na one time after namin mag-last supper, biglang may sumigaw sa gate namin. Tinatawag yung Lola Ret ko at jumijiyak yung nasa gate. Mga 6 years old lang ako neto kaya naman kulba talaga ako kasi ma-over naman sa shout. So, pinuntahan ng Lola Ret ko yung nyoo na yon. Tapos kasama yung muji ko kasi kulba talaga kami. Kinabukasan, binuksan nila yung wall Maria ng bahay at pinapunta sa chapel namin. May mini chapel kami sa house kasi nga work from home ang aking lola. Dahil din sa curious ako, sumunod ako palabas at nasa ko na pina-enter nila sa house ay yung family of 3. Nandun yung nanay na sumisigaw kanina, anak na otoko at isang merlat na naka-bobcat o let's say Dora ang atake. Pero ibang energy ni Auntie Maloy kasi super pawisan na si Auntie Maloy at talagang nang-Harlem Shake ang kanyang self. Inanalayan na siya ng muji ko at yung kapatid niya at papunta sa chapel. Dahil nga natural na maritas ako, sumunod ako sa kanila at late na nung nakita ko na ang nanay ko na pumasok din sa chapel. Sinabihan niya ako na mag-go inside the house pero ewan ko ba bakit di ako nakinig. Di rin makalakad ng nanay kong papasok ng Baler kasi nagpa-part-time job muna siya sa lola ko at tinutulungan mag-ayos ng mga gamit. Nandun, lagi ako sa chapel at talagang zoom in, zoom out pa ako kay ate na lupasay sa jupuan. Napatungo lang siya at parang may kinukuda pero di ko maintindihan, ma. Nangangatal pa rin siya na akala mo naman ay frozen sa dagat sa ginaw. Pero ito na nga, Mima. Nagulat kaming lahat kasi bigla siyang umirit ng bongga. Yung irit niya man na parang deremesolitado kasi overtinis, kala mo si Regine. Parang, ganun ata. Pero kulba kami that Mima kasi iba yung jirit niya ha. Like talagang umiiyak lalo na yung mudyang niya at nagsimula na mag-pray sa extra large na rosary ng lola ko. Birit lang siya ng birit at pansin ko na parang nagagather na rin ng mga neighbors namin dahil sa noise complaint. Habang dinadasal siya ng lola Kes, tumigil siya bigla nakala namin lahat ay happily ever after na pero may twister pa palama. At ito na nga ang twister.
Adajamid. After mawala ng voice sa pag-shot, bigla siya nag-sit properly and doon nakita na namin ang fast lock niya. Super pawisan ni si ate. Nangangatal pa rin tapos white na lang yung mata niya. Ay, nakatirik talaga yung mata niya, Mima, at kulba talaga ako kasi bigla siya tumingin sa akin. Nagsisigaw ulit siya habang nakatingin sa direction ko, Ma, at para akong naiputan ng ibong Adar na sa pwesto at di talaga ako makagalaw, Ma. Kulba din siguro yung nanay ko at di niya na agad ako nilapitan. Lumapit sa akin si Muji at dadalhin sana ako papasok ng house, pinigilan siya ng lola ko at sinabihan niya nagstay daw ako sa chapel at siya na ang bahala. Hinila na lang ako ng nanay ko papalapit sa kanila ng lola ko at pero nakatingin pa rin sa akin si ating sinasapian, Bonib. Todo dasal yung lola at cut over sa recitation ng mga orasyon. Hindi ko na alam ano mangyayari nung time na yun, pero mga ilang minutes din siguro bago natapos yung lola ko sa ginawa niya at nagsuka ng slide si ate, sabay sleepasil siya. Dinedma muna ng lola ko yung mga family of 3 after maborlog ni ate at ako muna talaga inasikaso niya at binasbasan at tinapalan ng paper na may love letter sa noo, sa sentido, sa braso, sa kamay, sa legeme at sa dibdeba ko. Over sa prayer nun ang lola ko at Muji ko at tanda ko lang ay umiyak lang ako sa kulba. After ako gawin ng mommy returns ni Lola Red, dinasalan lang ulit ako ng lola ko at si ate, umuwi na sila. Dinasalan din ako ng lola ko at pumasok na kami sa Muji sa house at pinapatulog na ako. Nagstay pa sa chapel yung lola ko at nagdasal pa ulit siguro. After naganap na yun, mga ilang weeks din talaga ako di nakapasok sa chapel kasi takot talaga ako, Ma. Bumalik din si ate ng namuji niya ay nag-alay ng itlog sa mga santo sa chapel namin at binigyan kami ng fruit basket. Ayun lang yung last time na nag-visit sila sa bahay. Marami pa actually yung mga rinap sa bahay para sa ibang story na siguro yun, Mima. Pray tayo ulit, pray lang parati bago mag-sleep seal. Tama na kayo at nabasa na yung kilikili ko. Wala akong mapakita na proof of purchase, man, kasi wala naman akong cellphone ng panahon na yon at alangan namang magpicturean pa kami ng lola ko habang sinasapian, diba? Tsaka di na kami nakatira sa house na yon. Lumipat na kami ng Muji ko after mamahinga ng aking lola red. Ibang family member na yung nasa bahay at nag-aasikaso sa chapel. Siguro pag uwi ako sa province, picturean ko yung chapel. Kung once to para sa inyo, sendan nyo ako ng email. Send ko location ng bahay ng lola ko at mag-house to house kayo sa barangay namin. If kilala nila yung lola ko, over naman sa census. Madami pa akong pwedeng ikwento. Mima, email ko lang if you want po ng horror. I love you. Nabakot siya doon sa kanyang experience dun sa nabonib na Merlat na nagpa fairy godmother sa kanyang lola red. So anyway, wala naman tayong laban ng bonib na yun. Alangan naman pumasok ako sa bortawan niya, di ba? So yeah, I think let's move on with our next story. The story is na-readed din namin to sa TikTok satellite, pero this one is also my, yan naman, fave na naman. Ano ba talaga may favorite dito sa biography. So, I think isa to sa mga best din na stories. So, yeah, i-move natin dito sa Notify Satellite. So, let's move on. Ang kanyang category dito is horror, /kulaba, /delubyo, /afero. At ang kanyang titulo dito is The Tricked of Fortune Teller. So, anong gagawin? Let's read it! Hi mga igiters, and especially to our panelists as the Sophie Prime as Adado Alert as Papa Dudot /Sayo. Kailangan ko yung si Papa Dudot din sa Notify Satellite, no? So ito na nga, Ma. This story is newly and freshly from the oven pa talaga. About ito sa aking Muji at ang manghula of fairy godmother. May pwesto kasi si Muji sa palengkestra at nagtitinda siya doon ng mga nildo as mga frozen food and everything nice. So once upon a time, may bumili kay Muji ng Merlat na nagpakilalang si Mary Ann daw at nakatitig lang daw ito kay Muji at sa kapatid niya kasi sinamahan siya that time ng kapatid niya, Ma. And may sinabi daw yung manghula sa kanya or fairy godmother ng mga everything na sa buhay nila. Si Muji kasi malaking probinsya talaga siya. Like Marimar talaga siya. Yung bata pa lang siya is parang kamukha niya na si Marimar. Kaya yes, galing siya ina si Muji. At ito si Mary Ann daw, Ma, ay manggagamot din. Over naman, kala mo talaga siya nag-aral ng nursing para maging manggagamot eh. And fast forward, na nagpatuloy ang conversation ni Muji at yung manguhula, Ma, ang weird lang kasi ayaw ibigay ni Mary Jane yung socials niya. Through number lang sila ni Muji nag-uusap, Ma. And one time, pinapunta ni Muji si Mary Jane sa bahay para magpagamot and everything nice. May mga creepy siyang sinabi about sa aming magkakapatid at pati na din sa Muji kong nasa barko.
At ito na nga ang twister. The Jamid. Ganyan. Galing sa gilid. Ayan, ang galing mo. So, ito na. Let's move on. Halos 1 week na nagpapagamot si Muji at may bad feelings talaga ako ma-about kay Mary Ann. Kasi diba, usually yung mga manghula, masyashonda na, pero nasa 30 pa lang daw siya at wala talaga sa mukha niya yung fairy godmother cosplay. Fairy godmother cosplay. Grabe makulba ako that time at sinabi ko ito sa mga friendship ko kasi feeling ko talaga nagko-cosplay lang yung si Mary Ann na parang Namo Jane at sinabi niya parang may third eye daw kuno ako kahit wala naman ako nakikitang multo-rep. At maaminado na talaga kung di siya fairy godmother kasi nanghingi siya kay Muji ng 100k? Yes 100,000. Pero ang sabi ni Mary Jane dapat daw hindi manggaling kay Muji at dapat daw sa ibang tao at ito namang utong-uto ko Muji nanghihiram sa mga kapatid niya at 88k lang daw ang may hiram. Naloko na, ayun. Ano ba yung mga Muji natin? Kausapin yung mga Muji nyo kapag madali kasi mabudol talaga yung mga Muji eh. At pati alahas hindi nakatakas kay Mary at sinabing ibigay daw sa kanya dahil dadasalan at luluhuran niya daw ito. Akala mo talaga or papin yung mga halas ni Muji. Love pa din ako dito kay Mary Jane eh, no? Kakaloka. Mary Ann pala. Ano Mary Jane? Mary Ann. At si Muji daw that time ay na-hypnotize at binigay lahat At ito na nga next twister. Kanina lang ito naganap at the day of April 29, araw ng Martes, sa oras na 6:40 tumawag ang Puchiko at hanggang doon na lang muna dahil mahaba-haba na itong story na ito. Comment for part 2 na wala, paklipanger talaga siya. So anyway, sa part 2, sa next nating episode. So, tingnan natin. Ewan ko kung sino nakaparinig nito, pero isa to sa mga nakakalokang story. So, nabudol. Ba't naman kasi nabudol? Pero buti na lang talaga, parang hindi niya ata napigilan yung Muji niya na napabudol talaga. Kasi sabi na naman ng Muji niya, pinapakilaman mo ko. So, wala tayong magagawa kapag Muji, diba? Alam mo, magdaldaldal yan. So, anyway, dumako na tayo sa ating next story. So, ang next story naman natin for this episode ay, bakit ng story na pala is ang ating category SKL/Libido/Kulaba/Family/Love/Delubyo. At ang kanyang titulo dito is pag ang Virgin ay kinatok, may makukulong. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie/Aseo ng Sophie & Co. at sa mga e-gators natin dyan. Bago ko simulan ng aking story ay meron lang akong request sa iyo, Mima, over naman sa mga kautos. Kala mo talaga siya na ipapalit sa 10 commandments. Anyway, sana isa notify satellite mo ito i-read kasi dun talaga ako mas activista. Pero kiber ako kahit sa TikTok satellite mo ito basahin dahil buhay mo naman yan. So, ayun tama. Ba't na nga alam? Kala mo talaga siya yung nagre-read dito. So, i-post mo na lang sa... Anyway, ito na-read ko na dito sa notify satellite. So, dahil ako nga lang yung content creator na gumagawa ng request. So, let's move on. Itago nyo na lang ako sa pangalan Cassie. Identify. Over naman. Ba't mali-mali naman yung mga talk ko dito ngayon? Alam mo talaga eh. So, let's move on. Pakitago yung identity ko dahil personal email ko yung gamit ko. O, nagutos ka na naman. Tama. Meron ako manliligaw last 2020 na madalang bumibisita sa aming baler. Pangalan natin siyang Spider-Man. Ito don't judge a book by its cover, pero hindi pa man kami, ay over na kami sa nyorurot nitong Spider-Man. Ayun. Marbag! So, let's move on. Shut up kasi, mami. At mala Hungarian sausage talaga yung Yeti Pirate niya, lalo na kapag nakasaludo. Bakit naman nakasaludo? Taas na yung Yeti Pirate. So, let's move on. So, ayun, January 2021 na, dahil nga taga Metro Manila siya at ako naman ay taga Bulacan, sobrang hirap talaga siya makapunta sa baler namin dahil sa Nyovid. Pero dahil parehas mataas ang aming libido that time, ay mapapasabi ka na lang talaga na take the wheel. Dahil nag-motorstra ang kuya mo para makanyarurot ng bongga lang. Taray naman. Teka pa, swerte mo. So, let's move on. So, fast forward, since malayo nga ang birthplace ni Spider-Man, nag-overnight siya sa baler ni Muji.
Gora lang rin si Mudang mag-overnight itong si Spider-Man dahil mabait, matipuno, pero medyo cross-toss. Siyempre, ako na nakakaalam nito, di ba? Pero sa ibang kwarto rin, siya naboborlog at ako naman ay nasa sarili kong kwarto pero naka-open sa same ang pintoret ng kwarto ret ko. So, over naman sa pag-overthink si ate girl para ma-achieve namin para si Spider-Man ang landi niya, pero para talaga kaming BDO dahil we find ways Dahil magaling nga ito mag-ninja move si Spider, nagpapaalam ito kay Muji na mag-Netflix and chill lang kami. Garabas naman si Muji pero medyo annoyed na siya kasi super conservative ang family ko. So, kinulose namin ang lagusan pa Encantadia, yung Pintosra naman ni Muji ay naka-close rin, pero nakabukas ng konti. Basta gets nyo na yon, alam ko. Parang sumisili para sa Muji, parang aabangan ko to, yung mga dalawang to. Binagaan siya! So yeah, let's move on. Fast forward, habang kami ay nag-Netflix and chill itong si Spider-Man, ay kinukurot ang aking jotonga at panipisil ng mochi ko. Ba't ang gigil? Alam mo talaga, slime na yun. So, let's move on. Tain na, mams. Pisil pa lang yun, ha? Pero parang papunta na ako sa La Nina. So, syempre, di ako mapapahuli at dinasala na si Spider-Man ay lumuhoda na siya sa jarapan. So, syutukan mo ang aking lang, ang aking bujayna, ganyan. So far, so good na achieve naman namin ang La Nina. Burapi ka. So, ito na nga ang twister. The Dreamer. Nasa kalagitnaan kami ng pagtatransform nang biglang kumatok ang aking Muji. Sabi niya, "Be, di pa kayo naboborlog ni Spider-Man?" Ang sagot sa ko naman ay, "Psst, ma, join ka." Hindi pala. Uy, hindi wala. Sino nag-revise nito? Bawal to eh. Bawal yan. Sino ba? Ikaw? Kawato, no. So, let's move on. Ang sabi niya dito is, nasa kabilang kwarto na natutulog, sabi ko ma. Pero sobrang pilit ni Muji na buksan ng aking kwarto red dahil alam daw niya na nasa loob pa itong si Spider-Man. Gusto ko sana ask kung siya ba si Roddy Baldwin dahil na-predict niya na yung lindol kanina sa kwarto red namin. Pero uninahan ako ng bokot ma. Nagpapantaret pa lang ako noon. Shit So parang matahimik na to si Muji ay sinabi ko kay Spider-Man na akit siya sa taas ng cabinet ko para pag pumasok si Muji ay walang bakas or anino ni Spider-Man. Pero ang problem is 45 meters ang taas ng cabinet ko. Napatitig na lang siya sa akin at akala mo magjo-joke ako? Mukha ba ako nagjo-joke, te? In the end, kinulong ko na lang siya sa cabinet ko, ma. Very Annabelle, the possessed doll ang atake niya nun, Mima. Pero ito si Muji ko, ang namujin talaga, irita much. Talaga pinagpipilitan niya na pumasok sa Encantadia. Syempre, bukot na bukot ako, mi, di ba? Halos di na nga ako makahinga nun eh. Tapos ito si Spider-Man sa sobrang namujin din, nito, lumabas na ang kanyang glass cage as nag-sorry by Super Junior kay Muji. Nakita sila! Nabagan siya. Jotoridad kasi. After nun, lumabas na ng kwarto si Muji at ako ay napaiyak na lang talaga sa sobrang bokot. Sino bang hindi mabubokot dun, ma? Muntik na ako makita ng Muji ko nakikipagnarurot. Mabait pa rin talaga ang Dasalstra. At ayun, buti na lang na-achieve ang La Nina bago ang dilubyo. After a month, naging bowaret ko na tong si Spider-Man and going 5 years na kami. Wow, legal na ata sila. At tuwing naaalala namin yung time na aakyat siya sa 2 feet na cabinet, ay na-laugh na lang talaga kami, ma. So, ayun, tama na kayong kilikili ko. Pwede bang to follow na lang yung proof of purchase, pero for your eyes only lang yun, ha? Reply ko sa email trail kapag nakauwi na ako sa balor namin. Ba't asan ba siya? So anyway, thank you so much for sending your story. Ayan, nandito na yan sa ating Notify Satellite. So yeah, ang gagawin. Na-love kasi ako doon sa tinago sa cabinet. Ang init nun, no? Kahit ako di ako makakajing ano. Lalo na pag di kasha, diba? Pero may mga nakakagawa, like 7 hours, sa mga before natin ng story. Talagang umabol pa ng nyarurot. Dapat umabol pa kayo ng nyarurot. Kailan nag-sorry pala siya kasi nabagansya mode sila ni Muji. So, anong gagawin? May muta. Charot. So, I think, let's move on now with our next story. The Jamal Rollins. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next story is category is tearjerker, / libido, / love o'clock. At ang kanyang titulo dito is kolehiyok /
kolehiyo. So, anong gagawin? Let's read it! Hi sa mga igiters sa mga syongit na nakikinig siya sa mga mima kong over naman sa advertisement. I'm currently 18 years old and nangyari itong story na to is nung 16 pa lang ako. Over naman sa kaladian ng keking to. It was pandemic and syempre sumubok si Ate Chi sa online love. Pero di naman siya sobrang layo kasi katabing city lang namin nakatira si Oms kaya go pa rin kami sa meet up and everything nice. Grade 9 ako neto, Mima, nung naging kami and he was a grade 12 back then. Medyo maluwag naman noon kaya nakakalabas-labas na. By the way, Mima, legal kami sa side ko kasi sa piling ni Lord, si Poder kaya dead man lang nanay ko. Ah, okay. So magbowa talaga. Alam ng family. Grade 10 ako nung tuluyan na mag face-to-face class. Nung una, mga weeks, okay lang kami ni Oms kasi labas-labas lang ang mga ganap. Kain dito, kain dyan. Hanggang sa dumating na nga ang di mo inaasahan. One time, sabi niya sa akin, punta daw ako sa kanya. Sabado to, Mima, kaya go naman ng keki. Nasa apartment niya ako kasi nga, di ba, college na siya. Wala siyang sinabi ko anong gagawin pero may kutob na ako, may binabalak siya. Pero since gusto ko rin, edi go lang ng go. Pagkarating ko sa apartment niya around 10 a.m. naabutan ko siyang nagluluto. Dadma lang ako na upo, tas usap lang kami while nagluluto siya. Kumain kami around 11:30 ata, Mima. Magluto siya ng adobo. Favorite ko yun eh. So, medyo napadami ako ng laps. After ng pahiga konti, nanonood kami ng movie. Huro siya kaya napasabi na ako na nakakatatot. Joke lang, Mima. Ba't naman ang joke? Nakakatakot na ba talaga magagawa ko? So, yeah, let's move on. Over mo sa ads. Personally, di naman ako mahilig sa horror. Kaya sabi ko sa kanya, naboboard ako. Dad ma si Oms, kaya dad ba din ako. Maya-maya pa. While nakahiga kami, habang nanonood pa rin siya sa laptop niya, may pumasok na kabalbalan sa utak ko. Kinapa ko yung ngiti pilot niya at napangisi na lang siya, tas the rest is history na. Basta alam niyo na yun, or pop. Tapos kitang-kita ko sa reaction niya na burapi ka talaga yung feel niya, Mima. Kung sikat ka nun, mapapasigaw siya ng, yes, galing, tae na. Tagalabasan ni Ons, putang alay na yung pangas. Ba't naman nagmura? Over naman sa TMJ, so let's move on. Maya-maya, sabi niya sa akin, ichochosok niya daw, ma. Naparami nga ang kain ko nung lunch. Just first time ko rin, napasabi na lang ako sa sarili ko ng, takot ako! So, I refuse. Di naman siya nagpumilit at maya-maya nilabas niya rin ang white cast si Oms. Sabi niya pa na rin habang labasan ng live eret, nakaka-validate ng kakekihan. Time pass ay nagpatuloy kami sa ganung routine pero sa mga sumunod na tagpo namin is pumayag na ako kasi prepared na si Keke, diba? Ganun, panis. So, let's move on. February 14, after school, tandang-tanda ko, Tuesday, maulan yon. Tapos sabi niya sa akin, punta ulit ako sa kanila. Tapos doon ako mag-sleep pasil. So, pumayag naman ako kahit wala akong dalang extra clothes, kaya absent the next day. Afternoon, kada Friday, doon ako umuwi sa kanya, ma. Tapos umuwi ako ng bahay ng Lunes. Solo living din pala ako kasi di ba patay na tatay ko. Tapos yung bahay niya walang nakatira, kaya ako yung mag-isa doon. Hiwalay kasi sila ng Mujiko. So, back to the story, during that time, nakwento ko yung sa mga kaibigan ko, tapos di ko inaasahan na ipagkakalat niya pala sa buong room namin na nakikipag-anyarurot ako kada pupunta ko sa apartment ni Oms. Cool ba talaga ako nun, Mima? 2 araw akong di pumasok dahil sa kahihiyan. Pumasok lang ako kasi nalaman ng advisor namin yung nangyari. Ang sabi niya, pag-usapan daw namin sa room. Ba't naman chinismis? Ang bad naman. Tunay mo kaibigan, hindi mo na ipagkakalat yung kabahuan ng friendin mo, diba? Gado. Pag ganyan, ina-FO na. So, let's move on with our story. Kay Oms naman, never ako nagkwento sa kanya during times na may midterm sila ay ayoko makadagdag pa sa isipin niya. So, fast forward, nung grade 11 na ako, may nalaman akong ikakasira ng buhay ko. Tinuturing ko na lang na blessings in disguise yung pagiging pakilamero ko. While tulog si Oms, may nakita akong brown envelope. Lagyan ng asin para balot daw. Tapos na-curious ako kaya kinuha ko, tapos binuksan ko, HIV test ang nakalagay at ang malungkot pa dito ay positive siya. Di ko maramdaman yung sarili ko nung mga oras na yun, Mima, nanlalamig ako. Namamanhid yung buong katawan ko, napaiyak na lang ako sa sobrang takot kasi natatakot akong masyegiret. OA na kong OA, Mima, pero naisip ko na talagang masishegi ako. Kasi bagetstra pa siya dito no? So, hindi niya pa learn about the new HIV. So, let's move on.
Nagising si Oms at nakita niya yung dahilan kung ba't ako umiiyak. Sabi niya, pakalmahin ko daw yung sarili ko kasi di pa sure kung nahawaan niya ako. Active kami kaya malakas na loob kong nahawa ako. After a week, may pinuntahan kaming center, tas nagpa-rapid HIV test ako. At confirm, positive nga ako, ma. Hagulgol talaga ako nun, malalabo ko sa iniisip ko. Kung yung sakit ko, iniisip ko rin kung paano niya nakuha yung bukit niya na yun. Pero di ko naman muna siya tinanong kasi ayokong mas madagdag pa yung sakit na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Nag-AR treatment ako and thankfully libre siya. Yes. Kaya di ko kailangan manghingi ng pera sa nanay ko and after 4 months is undetectable na ako. Yes, yeah, perfect. Dapat tuloy-tuloy talaga yung pag-inom ng gamot and laging bumibisita sa clinic para alam mo yung update, yung status nung yung CD count mo, ganon. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito is, hiniwalayan ko na si Oms after noon kasi di ko natanggap lahat ng nangyari sa akin, ma. And sabi niya, Mima, nakuha niya raw siguro yun sa ex niya before me. Wala akong pinagkwentuhan nito kahit si mama walang alam. Kahit mga kaibigan ko, sikreto lang namin itong dalawa. After a year, last month lang nagkaroon ulit kami ng connection ni Oms, nabalitaan ko undetected na daw siya. After ilang months when I was diagnosed, undetected na rin. I may say that I miss his company. He's the first man I truly love. Ngayon, sinusubukan namin mag-umpisa ulit, pero kung dati ako laging pupunta sa kanya, siya naman ngayon ang pumupunta sa akin. Sobrang saya ko, Mima, kasi sobrang supportive ng family ko. Incoming first year ako, tas siya naman graduating na sa pasukan. Practice safe ang nyaruro at mga e-gators at kung feeling nyo meron kayo, huwag kayong mahiyang magtanong kung may ride med. Ano ba? Ba't ride med? May kidding aside. May gamit na sa HIV at di na ito ika-takot. Ako nga Namo Jane. Tama, mag-Namo Jane kayo. Yun lang, Mima ko. Sana naman may mapulot kayong aral sa kwento na ito. Sana mapost sa Notify Satellite kasi doon akong active. Or kung sa TikTok Satellite, ma-update mo kung kailan mo babasahin, diba? So, yeah, congrats. Ayan. At least paano, diba? You're undetectable na. And always, tawag dito sa mga active sa mga nyarurot, mag-HIV test kayo, ha? Know your status, okay? Pag mga active sa mga nyarurot and everything nice, kailangan alam niyo yung status nyo para hindi din pagpagamot na kayo, treatment and everything nice. So, kailangan mas maagang treatment and change your lifestyle. Like, kumain ng healthy, maging active sa mga tawag dito, sa exercise, ganon, para tuloy-tuloy yung treatment nyo. So, I think, yeah, thank you so much for sharing your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Next story, this one is also the best story sa ating TikTok Satellite. Totoo talaga. So, mga So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang kanyang category dito is libido, /horror, /dilubyo, /atawa. At ang kanyang titulo dito is neighbor. So, anong gagawin? Let's read it. Hi, Mima Sophie and e-gators. Over naman sa greetings. This is my first time sharing a story with you and sana mabasa mo to. Gusto mo lumod pa ako sa harapan mo eh. So, yeah, let's move on. So, this happened way back 2018 pa, ma. Over naman sa inyo. Baka alam mo talaga siya magiging CEO ng time travel. I was graduating student pa noon and medyo short sa pera. So, nag-take ang mardat na ito ng part-time job para mabayaran ng aking nire-rent na apartment that time. Toot! Wait lang. Ano ba yan? Pang ko yun eh. Pang cashier ko. So, let's move on. Ayun nga, maliit lang yung apartment, ma, and medyo napapatakot ako ka talaga sa location ng building. Taken na kasi that time yung mga dorms and apartment na malapit sa school ko, kaya na-force si Marlot na tumira sa creepy na building. Noong mga naunang 3 buwan, ma, is okay naman ang pagtira ko doon. Meron akong neighbor na omsalet na medyo masyonda na. My parents are also worried for me that time kasi taong bahay ako. Habang lumalaki, yoko talaga na naglalawawalk dati. But I assured them that I can take care of myself and I have my dog with me, kaya yes, galing, tain na talaga sila sa independence ko. Everything's good, ma, until one time na I noticed na yung dog ko is hindi na ganun katakaw kumain kapag naglalagay ako ng food rate niya
bago ako mag-lava walk sa school and straight sa part-time job ko. Meron din butas ang wall between me and my neighbor na omseret noon kaya pinaayos ko sa may-ari at nilagyan muna nila ng wood na natatanggal naman. One time galing akong work at school kaya sobrang pagod. Gaganon, aamuyin. Talaga ang merlat na ito kaya napasit-in muna ako sa couch ko habang nanonood ng TV. Maya-maya pa ay nagninger ang merlat na ito, pampawala ng stress at hiding kasi ang libido ko nun After a while na pagnininger ay napansin ko yung boso ko na nakaupo sa harap ng ER at nakatingin lang na para bang may tao dun Napastop talaga ako sa moon and back ang baby girl na ito at tinawag ang boso ko. Hindi siya lumapit at patuloy pa rin sa pagbark na para bang siya ang magiging sayo ng Paw Patrol. Gusto ko yung Paw Patrol I sense something wrong kaya sobrang takot ako. Tumayo ako at sinabing nakalimutan ko ata yung wallet ko sa sasakyan. Talaga namang binroadcast ko nun like sobrang lakas ng boses ko at kinuha ko ang susi, cellphone at aso ko bago ko lumabas. Pagkasakay ko ng sasakyan ay agad ako tumawag ng pulesa dahil sobrang takot na ang merlat na ito At ito na nga ang twister. The Jemed. Paglabas ng mga pulesa galing sa apartment ko kasama silang omseret at hindi lang basta omseret Dahil siya yung neighbor ko na majonda. Grabe talaga yung curiosity ng merlat na ito at nagtanong sa barangay. Nakita daw nila ang omseret sa ER ng apartment ko nasa likod daw siya ng pinto at may dalang bakal na tubo. Yeah! Killer! Takot ako! Ayoko na mga ganyan Kasi talaga parang full back talaga balalate. Siyempre, pero takot. Yung parang, paano niya nabuksan yung pintuan, diba? Ganon. So, let's move on. At dito pa nga isang twister, Mima, Kaya pala hindi ko makain ng maayos yung dog ko ay dahil pinapakain siya ng neighbor ko kapag wala ako na para bang pinapaamo niya to. Paano niya napapakain? Over naman sa ass! Dahil dun sa butas sa wall ko, Grabe talaga ang takot moment ng merlat na ito. Kaya napagdesisyonan ko na at magulang ko na dun muna ako sa kanila maglipat bahay gang. After nun super ingat na talaga ako sa mga napipili kong lugar at hindi na rin ako masyado naglalava walk nun, Mima. Anyways, back to the story na ngayon, graduate na ang merlat na ito at nag-work na rin bilang flight attendant. Meron na rin akong bawa na ikikwento ko na lang next time ang aming studio. Sorry naman kung sobrang haba. Yes, I know na fake tong brace ko, pero passion nga lang, diba? Kaya yun. Pero yun na nga. Yun ang sana mabasa mo itong story ko. Wala akong maibigay na proof of purchase dun sa bahay dahil ang tagal na rin ng picture na lang ng aso ko. Pwede mo ipakita sa kanila hide my identity na lang love you. Tama na kayo yung kilikili ko. Ayan. Always lock your door pag kayo lang mag-isa sa mga apartment or sa house nyo, diba? Like, syempre, hindi naman natin masasay yung ibang mga show. Lalo pag di natin knows or di natin kilala yung mga shopit baller or something and everything na. It's like, mag-close kayo ng door, Huwag kayo masyadong maging panatag. Diba? Nakakatakot. So, yeah. Kasi parang kamo-kamo yung bata. Kasi diba, baka mamaya suot-suot mo pa yung jersey na yan, diba? Nakakatakot yun pag suot-suot. So, yeah. Dumako na tayo sa ating last story. The Jemed. Pati-call naman ako kay DJ mo. Roll it mo na ngayon, mga nakabis naman tayo. Tingnan mo na ang video yan! So, yeah. Dumako na tayo sa ating last story. Ang kanyang category dito is libido /SQL/Antilopio. At ang kanyang titulo dito is over naman sa Nyarurat. So, anong gagawin? Let's read it! Ayan. So, let's read them. Hi, Ma Sophie and Igaters. Isa akong strata na merlat na 4-year college student na ngayon. / strata. Nangyari to sa akin nung 2nd year college ako bandang December. I'm a new Igator here. Gusto ko lang i-share ang story ko. Ang mga nakakaalam lang nito is yung mga close friend ko from SHS Friends. Mag-isa lang kasi ako sa apartment na nire-rent ko. Taga Bulacan kasi ako. Ang school ko sa Jlumin treat lang para makasave ng oras sa biyahe at iwas pagod na rin. Pinayagan ako ng mujang ko na mag-solo ako. Noong una, reluctant pa siya. Over naman sa dictionary. Kala mo talaga, ako ay papalit kay Miriam Webster. Alam niya kasi maharot ako at nagdadala ako ng mga sa bahay kasi nahujuli niya na ako dati. Pero next story na yon, skip ads na nga. Okay, jatorin na siya ng muji. So let's move on. So may mga omsalet na jertista ako mga friendly. Nagaya sila ng ginuman sa apartment ko at pumayag naman ako since 2 years na kaming di nagka-catch up. Mga friend ulit niya.
So fast forward na, pumunta kami sa apartment ko at jumorder muna kami ng foodie ray since di pa kami naglalaps. E di nag-start rin na kami mag-ginoma. Nakajipo lang sila sa kamaret ko. Yung pwesto kasi nasa lapaga lang kami and wala akong bed frame na naka-foam lang. Parang direkta sa floor. Mga gano'n. Kay Jerstisa naman sila, di naman sila maarte. So, chika-chika lang kami at natabla na nga ako ng bolak. Behave naman ako since matagal ko na silang kaibigan. Wala talagang mali siya sa amin yon. Pero aaminin ko na yung mga start ng friendship namin. Medyo crush na crush ko yung isa naming friend. Kasi pogi naman talaga siya. Bortista nga, diba? Pareha kaming may bowa that time pero nagkakalabuan na kami at sila naman ang bowa niya mukhang okay. So, chika-chika lang kami at kwentuhan at inamin niya nung SHS ako, crush niya daw ako nung nag-graduation party ako. Kasi invited sila noon lapag ko na lang proof of purchase sa baba. Wow, yabang naman. And then yun na nga, may tama na ako noon at sabi ko, okay na ba na shotayin ng ring light kasi naantok na ako. Sila na bahala mag-ubos ng bola kasi engga na ako So much di na kaya ng kilikili ko ma. Nagpaalam yung isa kong friend na mag-New Year daw siya at nang naiwan na madilim ang kwartoret ko, ay etong crush ko noon, bigla siyang jumotong sa akin at inas if okay lang daw dahil nga may tama na ako. Over naman sa ass. Alapit ang pesang niya sa mukha ko ma. Umining lang ako at sabi na, over naman sa earbog. Kala mo talaga Tapos ulit niya ako tinatanong with matching pa-zoom pa sa face niya. Gumagal. At ito na nga ang The Wester. Bigla niya ako nilip-tulelap at naramdaman ko na medyo na umiinit na ang katawan ko, so pumayag na ako. Naramdaman ko yung kamay niya na hinihima sa mochi ko. Diyos ko, habang tinatype ko tayo na erbogan ako bigla. Dito kasi! Siya yan di ako yan. So, binakbak niya ng mochi ko at ako naman is burapi ka ma'am. Busy kinukul ba ako kasi nasa New Year ng isa naming friend at bigla siyang pumasok. Bigla niya nilabas ang ngiti pirate niya at over naman ako sa pagkain. Kala mo CEO na ako ng chupa chups. Hindi kami nakabutan ng lani niya dahil kinain ako ng konsensya ko at nakarinig ako na kumalabog na yung pintuan ng New Year tapos na yung friend namin, Jumebs. Sabi ko sa sarili ko, hindi to tama. May bawa siya at kahit din ako, may bawa. Okay kami ng bawa ko, mali ko pa din is so I stop. Sabi ko, paano yung bawa mo? Ang sagot niya, di niya naman malalaman. Tama ba yun? Parang sanay na sanay naman. So, na-off ako kasi ang tagal na namin magkaibigan. Hindi ko in-expect na cheater siya. Inaya niya ako sa balcony para mag-vaporu at nag-sorry siya dahil hindi niya in-expect na ayoko. Bumalik na kami sa kwartoret dahil antok na ako at hinayaan ko na lang sila mag-usap and humigastra na ako. And fairness naman sa kanya, may aftercare. Nakaslipasil na ako, pagising ko may water na sa tabi ko, over naman sa care, kala mo talaga bowa ko siya. Pagising ko, tinawagan ko ang BF ko at kinuwento ko yung nangyari. Ito naman, over sa support, dapat daw tinuloy ko na kasi once in a lifetime by freestyle experience lang naman daw yun. Talaga gini-G-sip ko, ay shit, oo nga, no, why not? So, nag-text ako, do you wanna play with me? Kay Frenny ko at Gina ko. Ngiti pirate na yun magiging bato pa ba? I love it! So, let's move on. Ano ba? Over naman sa airbog. Sige naman ang akit nito. So, let's move on. Fast forward, 2 days after pumunta siya sa apartment ko, is nagnarurot na kami. Sobrang airbog na airbog kasi ang yummy niya. Napaka-pogi at ang bango ng ngiti pirate niya. Ang sarap mukbangin ma. Di pala siya magaling sa playtime ha. Pogi lang. Kinalikot niya ako. Medyo kulang sa experience. Over naman sa job application. Then after na nagkaroon kami ng sunduan ng last na yon kasi magkaibigan kami. Masasayang ang friendship pag nag-new buret kami. Ngayon, hindi na kami masyado nakipag-usap kasi busy-busy na rin sa kanya-kanya mga project. Minsan nagkakayaan pero ako naman ay busy so di na natutuloy. After ng mga nangyari na yun, di pa kami nakapagkita ulit. Mutuals pa din kami sa SOCMED. Bigay ko yung proof of purchase. Baka sabihin yung once to. Yung video is, ito yung day na nagginuman kami at umorder ng food. Tapos inaasar ko siyang may magpapa-video greet sa kanya. Para kay Mima Sophie Ice lang to ha. Ang moral of the story, huwag makikipagnarulot sa friends. At syempre, huwag na mag-cheat. Bawal yan. Bawal yan. So yeah. That's all. Tama na kay bagad yung kilikili ko. Thank you so much for sharing your story. Grabe na. Ano kayo? Mga chismosa kayo eh. So, anyway, that's all. And, yeah. Ayun yung sinasabi niya dito, yung moral lesson or lesson learned natin dito sa story na wag mag-chichitiru. Okay? Bawal talaga yun, ha? Wag, umayos kayo. Tsaka,
tawag dito, yung sabi niya dito is, mas scary na daw na mag-friends sila. Ganon. So, yeah. Let's move on without there. Wala na pala. So, yeah. That's the end of our episode 22. So, the J-Mod, closing remarks. So, yeah. That's all. Thank you so much for sharing your story. And, ano magagawa ko? And yeah, thank you so much for stream and like and subscribe and follow my Notify Satellite. So, more story pa tayo, lalo na sa TikTok and everything night. So, yeah. Hanggang dito na lang and see you on my next episode. Magalang galay! Diba? So, yeah. Bye-bye. Love you. 5K ito, pero promo kami 3K na lang. Yes, I know na fake to base ko. Pero pa-shot nga lang, di ba kayo? Pero yun na nga, parang kamukha ko yung bata. Naalala ko pa nun, sobrang fun na pa. So, bye! Love you!